Hello mga kalabada! Magandang araw po sa inyong lahat. Rogelio Tapang here with Laundrypreneur. And today we continue with Laundry Business Q&A. If this is your first time dito po sa ating Laundrypreneur, please follow, like and follow Laundrypreneur sa Facebook. And of course, if you are in YouTube, please subscribe and hit the notification button sa Laundrypreneur TV. Okay? So today, katulad po ng nasabi ko, this is a continuing series na po na ginagawa natin, mga laundry business question and answers. No? And I'm getting my questions from your posts at sa mga nagtatanong sa akin face-to-face during our seminars and webinars. Okay? So today, I would like to answer this question. Napaka-interesting po. No? Ang finishing spray po ba is a must? Kasi po nawawala ang amoy ng Fabcon pagkatapos sa dryer. Okay? Now, very good observation po kayo. Talagang nawawala o nababawasan ng higit ang amoy ng damit pagkatapos sa dryer. You know why? Because kung ang Fabcon natin, nilagay natin sa washer, paglabas sa washer, ay ang bango-bango. Pag nilagay mo sa dryer, because of the heat, ay nawawala po o nababawasan po ang bango ng ating mga labada. Okay? So, yung pong tinatanong natin na okay, is it a must yung finishing spray? Yung ini-spray bago natin pinapack, 'di ba? Yung iba nga mo shops, ini-spray na sa loob ng plastic bago i-pack yung mga damit, right? Well, is it a must? Well, depende po kasi sa objective ninyo. Kung talagang objective ninyo ay manatili ang fresh smelling scent ng ating mga damit, hindi ba? Well, there are many ways to ensure that. In other words, yung smell lang po, gusto niyo po yung mabango, fresh na amoy ng damit, which is, of course, marami naman po mga tao gusto yon, right? Well, there are ways to do that to ensure na talagang nandoon sa ano. One is yung spray. Okay, so yung tinatawag nga po natin na fabric spray, okay po yan. Wala naman pong problema. And make sure it's yung hindi masyadong water-based. Ay, yung wag masyadong oil-based. No? Yung water-based lang po siya para hindi po nag-i-stick na masyado dun sa mga damit. However, ang problem lang po kasi dyan with the spray, nawawala din po yan. Pagbukas natin, hindi naman po talaga nagtatagal sa damit yan. Usually, lang yan, parang pampabango lang during the opening of the package ng ating mga customers, maamoy nila. But if you really want a longer lasting scent, there are two ways to do it. No? Ang unang-una po ay gumamit kayo ng tinatawag na dryer sheets. Okay, dryer sheets. Ito po mga dryer sheets, isinasama nyo na po sa inyong dryer. So ito po parang tissue paper ang itsura niya. Manipis lang po na papel yan. At isasama nyo po yan doon sa inyong dryer cycle pagka po nagpapa-dryer na kayo. And yung pong papel na yon ay magpapasabog ng pabango dun sa loob ng dryer. Okay? So that's one way. And of course, the second way, ito nga pong spray. So you can spray it after you have packed. Pero kung ako po tatanungin nyo, mas long lasting pagka po nandoon sa dryer sheets ang ating ginagamit. Alright? At hindi lang po pangpababango ang ginagawa nun. Inaalis din po niya yung static electricity. So yung mga damit hindi nagdidikit-dikit, no? And at the same time, meron din po siyang parang softening function. So nagso-soften din po yung mga damit habang umiikot-ikot sa ating mga dryer. Okay? So is it a must ang fabric spray? Well, again, it depends on your objective. Kung talagang bango na nagtatagal ang gusto nyo, I would better recommend yung po mga tinatawag na dryer sheets. So sana po nakatulong ang ating sagot sa inyo, ang ating tip for you today. At marami pa po tayo mga katanungan na sasagutin in the days to come. Kung may mga questions po kayo, please post it here in the comment section para po mabasa ko din. And I will make sure na makasama po yung question ninyo sa ating mga future videos. So please stay tuned dito sa Laundrypreneur, Facebook, and of course, Laundrypreneur TV sa YouTube. So with that, magandang araw, kalabada.